Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang napakalaking balita ang yumanig sa mundo ng politika ngayong araw. Umalma ang publiko matapos ilabas ni Atty. Vic Rodriguez ang umano'y ebidensya ng katiwalian na kinakasangkutan mismo ni President Kuting ng Norte Jr. Sa isang press conference, inilantad ni Atty. Vic ang mga dokumentong umano'y magpapatunay sa mga irregularidad sa ilang proyekto ng administrasyon. Ayon kay Atty. Vic, may mga kontratang pinasok ang gobyerno na labag umano sa tamang proseso at pabor sa ilang pribadong kumpanya. Inihayag rin niya na may mga opisyal na malapit sa Pangulo ang di umano'y tumatanggap ng kickback kapalit ng pag-aproba ng mga nasabing kontrata. Dahil dito, umani ng matinding reaksyon ng sambayanan at nagsimula na ring mag-ingay ang ilang mambabata sa posibilidad ng impeachment. Mariin namang itinanggi ng Malacanang ang lahat ng aligasyon. Ayon sa kanilang pahayag, isa lamang itong desperadong hakbang upang siraan ang administrasyon. Sinabi rin ng kampo ng Pangulo na handa silang harapin ang anumang imbestigasyon at bukas sila sa anumang legal na proseso upang linisin ang kanilang pangalan. Samantala, inaasahang magsasagawa ng hiwalay na imbestigasyon ng Senado at Kamara sa mga isiniwalat ni Atty. Vic. Patuloy naming babantayan ang isyong ito at maghahatid ng mga bagong impormasyon sa oras na ito'y lumitaw. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ng mga kagaya nito, no? Ang hirap kasi dito talaga na paulit-ulit ko nga sinasabi na kung iniiwasan nyo ang vote buying, bakit ayaw nyong kasuhan, ayaw nyong sitahin yung mga kandidato na namimigay ng pera sa kanilang mga campaign rally? Yun na lang sana eh. Pero 'di ba, anong nangyayari? Lahat ng mga bataan ni Tamba tsaka ni Ngagba, asan? Kada rally, bigay dito bigas, bigay doon, bigay ng pera dito, bigay doon. So, yun ba? Hindi ba may tuturing na vote buying? Malapit na ho eleksyon. No, wala pang saktong eleksyon. Pero, isipin nyo, parating ang eleksyon, pero kaya konektado pa rin yun. Yeah, pero eto, sa mga lahat to na OFW, bumoto pa rin po kayo. Bumoto po kayo. Wala po kami sinasabi na hindi kayo bumoto. Bumoto pa rin kayo dahil kailangan na kailangan mo natin yan. Ngayon, alam pang ano ko naman diyan, kung sakali man lang na mayroon magkaroon ng dayaan, siguro mas mananaig pa rin yung dami ng boto, no, kahit na halimbawa sa 1,000,000 madaya nila yung 500k, may 500k pa tayong sobra na para ipangtapal doon sa nadayang 500k votes, no? So yan, wag pa rin po kayo tumigil. Samantalang dito naman tayo sa sinabi ni future Senator Raul Lambino, mapatungkol nga ho dito sa issue na to. Pakinggan po natin. Now, I've received so much information, various kind of information. Sabing na bumoto kami ng straight PDP laban, okay naman. Meron ding dumarating na, bumoto kami ng straight PDP laban, ganitong lumalabas, nagkakadayan na. Tapos may mga sumisingit din na comment. Ganito rin lang pala, dayan na, wag na lang tayong bumoto. So, ang apprehension ko kasi, yung naglalabas ang mga comments sa social media, maybe itinanim din siguro ng kabilang grupo yan to discourage the overseas Filipino workers from voting because based on... Ayan dito puputulin ko. Totoo po yung sinasabi ni Attorney Raul Lambino. Pwedeng strategy ito kasi nga kahit din ako napansin ko nag-check ako ng comment section, so maraming nagsasabi doon wag na kayong bumoto. No. So yun ang pinakawag nyong gagawin. Bumoto po kayo sa abot ng mga kaya nyo. Wag po kayong tamarin or wag po kayong magpa-encourage dito sa mga trolls ng mga kalaban ng mga anti-Duterte
yung mga anti-Duterte trolls, wag po kayong magpapaniwala doon. Totoo po yung sinasabi ni Attorney Lambino na baka ito ay isa sa parte ng strategy nila para wag ho kayo bumoto. So tuloy natin. Itinanim din siguro ng kabilang grupo yan to discourage the overseas Filipino workers from voting, because based on the information I got, more than 90% of OFW will vote straight PDP laban. And that is the situation now. So, meron silang mga part of their demolition team na sige, magpakalat tayo na nagkakaroon na ng dayan para hindi na boboto yung mga overseas Filipino workers. Then there will be a very low turnout of voters in the OFW, and there will be very low turnout naman doon sa voting here in the Philippines on May 12. Kaya yung panawagan ni Attorney Vic is very, very important, no? Let us not be deterred or discouraged by all this negative information that we are getting. Hindi natin alam kung sino ang nagpapakalat na nito, kasi meron ng kasunod na, i-boycott na lang natin to, ano na lang to, kalokohan na itong election na ito, things like that. Meron nang nag-i-instigate. Ano yun, tama yung sinasabi ni Attorney Lambino. Basta ulitin ko po, ako, nag-reaction din ako dun sa ako makalat na dayaan, di umano sa COMELEC, sa online voting, pero wala po ako sinabi na huwag kayong bumoto. Bumoto pa rin po kayo. At ayun nga, may tawag dito, may papanood ako sa inyo mamaya na itong si Attorney Torion na maaaring yung gawin. Kung halimbawang natatakot kayo dun sa online voting, doon kayo sa manual, mamaya papanood ko sa inyo. Mag-ano na lang tayo, people power. Please, wag po tayong basta-basta maniwala doon. Let's keep the fire of democracy, representative democracy burning, and that is for us to exercise our right of suffrage. Labas po tayo sa May 12 here in the Philippines. Our overseas Filipino workers, panawagan po namin sa inyo, you keep voting, tsakain po ninyo yung nangyayari po dyan na online voting kasi wala pong order to stop it. So, pakiusap namin muli sa ating mga OFWs. Pag nakabuto na po kayo, keep the fire burning again to campaign more. Mahaba pa ito. We have still 26 days more to go campaigning. And nakita nyo naman yung latest survey ng lahat ng mga survey firm na hindi natin alam kung kakampi natin sila or kalaban. Pero kahit nakalaban siguro, they cannot deny the fact that all of us here, lahat ng kandidatong ito, we have gained so much percentage of points doon sa voting preference. Attorney Jimmy has, I think, 12.5 rating. Ganun din si Pastor Kibuloy. Vic. Number 12 na. Si Congressman Marcoleta, I think 10 to... Nandun na, pasok na, 4 na yung pasok doon sa latest na survey ng isang firm. And then nandun doon, palapit na si Jimmy, palapit na rin si Vic, palapit na rin kami ni JV, and then Doc Marites Mata. So lahat kami umaangat. And then we have seen already the enthusiasm of the people on the ground na talagang vote is straight PDP laban. So yung mga balita na yan na pinapakalat nila ngayon sa Facebook, may kaakibat yan na discouragement for the voters to go out and vote kasi nga magkakadayan. Please don't entertain that negative thought. Let's keep on fighting, campaigning, and voting. Ang ganda ho nung paliwanag ni Attorney Lambino. Palakpakan natin. Maaari nga naman talaga. Pero tama din yung sinabi ko na about dun sa COMELEC na bakit kung ang gusto nyong maiwasan pala kaya nyo ginawang ganyan, tignan nyo, nagkaroon tuloy ng pagdududa yung mga OFW. Diba? So dapat nung una pa lang, dapat inano nyo na alam nyo naman na paghihinalaan kayo, dapat nung una pa lang inaksyonan nyo na. Tsaka kung usapan na iniiwasan ng COMELEC ang online ang vote buying, bakit yung mga ibang mga politiko malaya pa rin mamigay ng ayuda at pera sa mga campaign rally nila?
No? So marami naman alam ko marami nagsisend sa kanila. At dito naman sa sinabi ni Attorney Lambino, totoo naman talaga na ito ay pwedeng isang strategy na para tawag dito na para diversional tactic na na-encourage yung mga OFW na wag nang bumoto. No, so kasi maaaring ganun na baka doon sila bumawi sa pagboto, pero ulitin po namin sa inyo is tuloy pa rin nyo po ang pagboto, at yan nga yung tinatawag na people's power, idaan po natin sa boto. Magkaisa po tayo dyan, at syempre straight PDP laban po tayo. At samantalang eto nga talagang ito yung sinasabi ko na kahit walang ayuda, walang pera na ipinamumudmod ang Duterte senatorial candidate, ay tuloy-tuloy pa rin ang suporta ng taong bayan. So panoorin po natin. Kasing init ng Kaamulan Festival ang pagtanggap ng mga taga-Kabanglasan, Bukidnon sa Duterte senatorial balls at mga lokal na kandidato sa lalawigan ng PDP laban. Si Angeli Reyes magbabalita live. Angeli. Para nagkamali. Yes, magandang gabi ko po. Para magkamali dun si si Franco, kalalawigan ng PDP laban. Franco, kasabay nga ng masiglang selebrasyon ng Kaamulan Festival sa lalawigan ng Bukidnon, naging mainit din ang pagtanggap ng mga taga-Kabanglasan sa Duterte senatorial balls, gayon din sa local candidates dito. Wala mang ayuda, nila, taos-puso ang kanilang pagdalo at suporta sa mga ini-endorso ng kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na taga-Mindanao na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa church leader at katutubong higauno na si Shari Torres, inaasahan nila na kapag manalo ang Duterte senatorial balls, mas nabibigyan ng karampatang pansin at tulong ang sektor ng indigenous people. 40% sa populasyon ng Kabanglasan ay binubuo ng mga IT. Samantala, 8.5 hanggang 10.4 na milyong katutubong Pilipino ay naninirahan sa Mindanao. Yan hindi ito alam nyo, kasi kaming Banateros, isa kami sa pinapadala or isa kami sa mga pupunta kapag merong campaign ng Duterte senatorial candidate. So talaga meron talaga, hindi rin talaga din maiwasan minsan na may lalapit sa amin, sasabihin, mamimigay kayo ng bigas. Mamimigay, may pera kayong ibibigay. May kadalasan talaga, meron talaga. Ako po, hindi ako nagsasabi, baka sabihin nyo, sobrang Pero yun nga, ang ginagawa ko, ang ginagawa namin ng Banateros, ang ginagawa ng KOJC ng Duterte senatorial candidate, yung pinaka-humahawak dyan sa mga rally na yan, is ini-explain. Ako, kagaya ko, may na-encounter ako na dalawang matanda na ang tanong sa akin, may pabigas po ba dyan? So, tinawag ko sila sa isang gilid, pinaliwanagan sabi ko, Nay, kami po, bawal po kasi yun. Yun po ay maituturing ng vote buying. Kaya kami po, hindi po kami namimigay ng ayuda, hindi kami namimigay ng pera, dahil yun po ay labag sa batas. At hindi po kami ganun. So gusto ho namin na napuntahan nyo kami sa kung saan mang lugar na pagdarausan ng campaign, at tanggapin nyo kami ng kahit wala ho kaming ayuda. Pero sa pagkain, yun po, meron pagkain, tinapay, pagkain, may inom, kompleto po ang campaign ng Duterte senatorial candidate. Pero pagdating sa pera, pagdating sa ayuda, wala pong nangyayari hong ganun. Kasi yun po yung pilit ho namin piniiwasan, at labag po rin po yun sa batas, kasi may tuturing nga pong vote buying. Yung nga lang, yun yung masakit, na yung ibang mga kandidato kaya gusto silang iboto ng iba dahil sa pamimigay nila ng ayuda. Yung ibang mga congressman nangkakapal ng mukha. Ni Kesyo pera daw ni Romualdez, ni Kesyo pera daw ni House Speaker, dahil daw kay Speaker may tupad, may akap, may AX.
'Di ba? Yun ang hindi natin gagawin. No, tsaka grabe kada may mga pupunta kaming lugar. Talagang hindi yung tipong sinasabi nila na zero yung mga pauso ng mga dilawang tayong vlogger, yung mga pulangaw. Yung mga pulangaw vlogger diyan, no, yung mga adik. Tawag dito, yung sinasabi nila dati, laging parang nilalangaw yung campaign. Ako po, inggit lang kayo. Putangin na, presidente nyo nga, papasok dun sa cover court, may tigapalakpak pa sa likod, walang pakialam yung tao. Gago ba kayo? Eto, papakinggan naman natin tong balitang ito na kung saan ay tinawag na makapal ang muka ni Marcos Jr. So panoorin mo natin. Ito po mga kapatid nating Muslim. Hindi na nakapagpigil pa ang isa sa mga kinatawan ng Muslim community sa Kalinga at binansagan niyang Bangag Pilipinas ang kasalukuyang administrasyon. Alamin natin ang buong detalye ng balita mula kay Paul Montibon live sa Tabuk City, Kalinga. Magandang gabi, Paul. Bangag Pilipinas. Franco, magandang gabi. Talagang hanggang sa mga oras na ito nagpapatuloy pa rin ang panunood, pakikinig ng mga kababayan natin dito sa Tabuk City. At isa nga sa mga dumalo dito ang kinatawan ng Muslim community dito sa Kalinga na talagang antapang na nagbigay ng kanyang pahayag laban sa kasalukuyang administrasyon dahil nga naman sa naobserbahan niya itong paglaganap ng illegal na droga at kriminalidad dito sa ating bansa. Walang bagong Pilipinas. Ito ang maanghang na komento ng isang kinatawan ng Muslim community at kasalukuyang kagawad ng Tabuk City, Kalinga laban sa kasalukuyang administrasyon. Bunsod ito ng kaliwatkanang krimen na naitatala sa bansa ngayon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Bagay na nagdudulot ng takot sa publiko at sa seguridad ng kanilang pamilya at komunidad. Sa totoo lang po, kaya nga po namin sinuportahan noong 2016 si Tatay Digong dahil po sa paglaban niya sa kriminalidad at sa droga. Ngayon po, hindi po natin maikakaila na hindi na po ito bagong Pilipinas, bangag Pilipinas na. Bumalik na po ang mga durugista, bumalik na ang mga droga. Grabe yun. At isa niya sa dahilan ng mga krimeng ito, talamak na illegal na droga. Ang susi naman niya para tuluyang matuldukan ang suliraning ito. Ang pinagmumulan po lahat ng mga kriminalidad ay droga. Hindi po makakapagnakaw, hindi po makakapatay ang tao kung hindi po nakadroga. Kung nasa matinong pag-iisip po, hindi po makakagawa ng krimen. Kaya nga po, ito po ang paraan na maitulong natin sa bayan na maibalik ang kaayusan sa Pilipinas. Iluklok po natin itong itong PDP laban na inendorso po ni Tatay Digong. Hindi, alam nyo kasi hindi ko lang talaga kasi din alam na hindi minsan kami katulad ni Banat Bay nag-uusap kami na alam naman natin na mga yung hindi naman wala naman perpektong politiko, no. Lahat naman din nagkakamali. Kaso yung parang araw-arawin mo na mamayat mayain mo na parang hindi na tatama yun. Tapos parang ipamumukha mo sa mga Pilipino na safe sa Pilipinas, na maayos ang Pilipinas, na kami na mismo nandito kami, hindi kami naniniwala kasi unang-una ngayon lalabas ka ng gabi. Nakakatakot kasi mayat maya dito nga lang sa amin mayat maya may binabaril may sinasaksak, may hino-hold up. Dito sa may bandang C6 malaging may mga hold upan na nagaganap. Oo, yung mga doon din minsan na nung nakarami may namatay doon dahil sa bigayan daw ng droga. So, kami na mga kaya hindi kami masisisi ng administrasyong Marcos. Ba't kami nagsasalita ng ganito? Kasi nga kita namin andito kami sa bansang Pilipinas alam namin kung totoo man o hindi yung sinasabi ng gobyerno. Kapag katulad yan, alam nyo naman na pinapalakpakan namin kapag may maayos namang ginagawa. Kasi kahit na alam namin na kakapiranggot lang yung itinulong nila.
Talagang ngayon kahit anong gawin mo, kagaya ng sinabi nito ni Kuya na kapatid nating Muslim na ang punot dulo ng lahat ay droga. Ngayon, bakit ultimong gobyerno at mismo ngang nanggaling sa bibig ni PNP Chief Marbil na yung mga taong nagtitake or gumagamit ng droga para sa trabaho, hindi mo maituturing na adik. Parang pinalabas doon, parang walang mali sa ginagawa nila. Diba? Parang nakakaburiyo, nakakabuisit na nakakaurat na pakinggan na marinig mo sa isang PNP chief na parang tinotolerate pa din ng gobyerno na yung mga gumagamit ay hindi maituturing na adik o parang hindi maituturing na bawal yung ginagawa nila. Sige, sabihin na natin, may mga tao na nakokontrol na nila yun. Sige na nga. Kami na mag-a-adjust. May mga tao na nakokontrol nga nila yun pag nakapulburon sila. Kaso isipin nyo, kahit nakokontrol nila, balibalik ta rin mo man ang salitang, hindi, kahit nagdodroga ako, matino ako. Kahit na ako ay nagra-rugby, matino pa rin ako. Kahit ako ay nagtuturok ng basta yung injection na pulburon na droga. Kahit gano'n na nagaano siya, nakokontrol niya, pero balibalik ta rin niya man. Pa rin yun labag sa batas pa rin yun. Maling gawain pa rin yun. Kaya nakakagulat na ikaw ay maririnig mo yung mga ganong komento sa isang PNP chief at parang binaliwala pa ng administrasyong Marcos. Kung sa panahon ni Duterte, baka natanggal na yan si Marbil. Sa kabilang banda naman, aminado si Abdul Samad na tuluyan na ngang inabandona ng Marcos administration ang mga magagandang programa noon ng Duterte administration, lalo na sa laban sa illegal na droga. Bigurin anya na mapangalagaan ng mismong mga tagapagpatupad ng batas ang mga mamamayan dahil sa pagkakasangkot rin ng mga ito sa illegal na aktibidad. May gana pa raw ang ilang pulis na ipagmalaki ang pagbaba ng crime rate na malayo naman anya sa katotohanan. Isa pa yan, diba? Crime rate. Anak ng teteng, Ito ba? Tapos, nakakabuisit. Ito nakakabuisit. Hindi ko alam kung kailan yung upload. Siguro kahapon. Nag-upload si Bongbong Marcos sa kanyang YouTube channel. Nag-reaction video siya sa mga nangyayaring krimen or nangyayaring kaguluhan dito sa Pilipinas. Tapos ang malapit dito, kamakailan lang naglabas ang PNP na mababa na daw ang crime rate dito sa Pilipinas. Isipin nyo maigi yun. Tapos yung Pangulo nag-reaction sa mga nangyaring gulo. So ibig sabihin mataas pa rin ang crime rate sa Pilipinas. Kaya binlag nga nakablog nga yung presidente nyo. Nakablog nga si Bongbong Marcos, nire-reactionan yung mga road rage, yung Amerikanong may pagka-inutil pag nakita ko, sapok sa akin yun. Diba? So doon pa lang, parang ginagawa tayong tanga na alam naman na natin na kahit naman sino tanungin mo ngayon, doon nga lang sa upload kay Banat Bay, diba? Panoorin nyo yun. Na nagso-survey po ang Banateros. May mga vlogger po kaming nainutusan na mag-survey na kung ano yung masasabi ng taong bayan sa mga balita or sa katulad na lang ho yan sa pagbaba ng krimen sa Pilipinas. Totoo ba yun o hindi? Panoorin nyo na lang ho doon. Komento po, pulso po ng taong bayan yun. Wala hong edit po yun. Walang direktsang video po. So doon pa lang maliwanag na ang crime rate sa Pilipinas hindi bumababa kundi patuloy pa rin sa pagtaas. Yung pagsabi nila ng bumaba ang kriminalidad, hindi ko nga alam kung saan sila humuhugot ng kapal na mukha para sabihin yun Kasi alam naman natin, di natin may kakaila, kidnapping, na bumalik na naman yan ang re-rape, bumalik na naman ang may mga namamatay rin ngayon na biktima ng the addict.
Ano po ba? Wala po bang hustisya yun? Ang pinagtutuunan lang ng gobyerno yung napatay. Natural lang na may mamatay dahil mga kriminal ngayon eh. Lumalaban sila. Ang sabi naman ni Tatay Digong, pag lumaban, patayin. Hindi naman niya sinabing patayin lahat eh. Noong pong panahon ni Grabe, Tatay sino Digong, galing nito, ha? ang takot po yung mga kriminal. Malaya pong nakakalabas, malayang nakakalabas kahit gabi ang mga ordinaryong mamamayan. Pero ngayon po, baliktad na. Ang mga takot ngayon yung mga taong lumabas, yung mga naghahari-hari na naman yung mga kriminal. Ano po ba ang gusto natin? Ang naghahari yung mga kriminal? O yung mga malaya tayong makapaglakad sa lansangan na kahit gabi po, kahit ating gabi po. Diba? Sapul dun si Marcos, ha? Oo, sapul si Marcos dito kay Kuya. Yan ang katanungan. Bilang isang Pilipino, katanungan niya, ano po ba gusto natin? Malaya tayong nakakalabas sa ating mga bahay at kahit gabi, 10 oras ng gabi, malaya tayo, hindi tayo natatakot. So, nagtatanong siya. Ako wala dito pag galing sa trabaho, pag galing sa seminary, tulog, magbablog, ayoko na rin lumabas. Kailan nga lang may mga basta sobrang gulo talaga ngayon, promise, nakakatakot na talaga. Kaya yung mga kapatid ko, pilit ko na sinasabihan na wag agad wag lumayo or wag lumabas ng 10 oras ng gabi, no. So yun, sapul doon, palakpakan natin si Kuya, ha? Oo, ang lupit nung ang lupit nun. Saan daw kayo kumukuha ng kakapalan ng muka? Sabi ng ating kapatid na Muslim. So yung mga banateros, mga kabiyaya, anong makukomento nyo sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba at babasahin natin yan. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.